30 taong gulang na solong mayamang babae, nag-aalala kung saan makakahanap ng kasintahan. Kapag humaharap sa mga magulang, pumasok ang isang empleyado sa kanyang opisina. Isara ang pinto. Agad na sumunod ang binata at isinara ang pinto. Nagtataka pa kung ano ang balak ng mayamang babae. Sa susunod na segundo, bumaba ang mayamang babae mula sa mesa. Dahan-daang lumapit sa binata. Nakatitig ang binata sa mayamang babae na may pagdududa. Hindi inaasahan, nagtanong ang mayamang babae sa binata kung okay lang na maging girlfriend niya. Biglang napatigil ang binata. Maya-maya, dinala ng mayamang babae ang binata sa kanyang villa. Tinitingnan ang suot ng binata na Amerikana. Ang gwapong mukha, minsan ay napapangiti ka. Sasabihin ko sa'yo, kahit na nagpupunwari tayo, na magkaibigan o magkasintahan, pero ikaw, huwag kang mag-imagine ng kahit kaunti sa akin. Sa pagitan natin, ito ay tiyak na imposibleng mangyari. Nang panahong iyon, ang kapatid ng mayamang babae, ay nakita ang kanyang kapatid na bumalik, at agad na lumapit upang salubungin. Alam niyang ang binata ay empleyado ng kanyang kapatid. Tumingin siya sa binata na may pagduduwal. Kahit na nagunat ang binata ng kamay upang batiin ang kapatid, ay dalawa lamang ang kanyang itinuro. Nagkunwari lang na may konting salo-salo. Nawawalan na ng salita ang binata. Tara na. Pwede bang maging bayaw ko? Hindi pa sigurado. Nang ipakilala ng mayamang babae, ang binata sa kanyang mga magulang, hindi nagpakita ng magandang mukha ang ama. Dumarating na hindi mabuti. Napilitan ng ngumiti ng awkward ang binata, at pagkatapos ay nagpakilala. Nang makaupo na silang dalawa, nakita ng binata ang saloobin ng mga magulang ng mayamang babae. Alam niyang mahirap itong ayusin. Diretso nang nagsalita ang ama. Tinansya sa binata, bilang bodyguard ng kanyang anak na babae. Gusto pa kaya niyang isulat sa script na magmamahala ng boss na babae at ang bodyguard. Parang aakyat agad sa langit, diba? Agad na tumulong ang mayaman na babae upang ipaliwanag si kuya. Pero hindi nakinig si tita. Tinutokso si kuya. Kailangan bang samahan siya ni ate sa hirap? Magtiis ba siya sa hirap? Kayang-kaya kong protektahan si ate ng buo. Tungkol naman sa iba. Mahalaga ba? Sabi ng ina, tama naman ang sinasabi ng bata. Pero nagtatanong si tatay ng mahigpit, anong trabaho ng pamilya ng bata? Ang binata ay nagpakita lamang, na ang mga magulang ay mga manggagawa. Nang marinig ito ng ama ng binata, lalo siyang nakaramdam na hindi sila bagay. Ayaw niyang ilagay ang bulaklak sa dumi ng baka. Agad siyang nagsabi na matapos kumain ay kailangan ng umalis. Kaya't ang binata ay napilitang tumayo at maghanda ng umalis. Ngunit sa mga sandaling iyon, bigla siyang nakarinig. May isang grupo ng mga bully sa likod ng bilya. Naghahanda silang pumasok sa gitna ng gabi upang kidnapin ang buong pamilya ng mayamang babae. Agad na umupo ang binata, at sinabi na hindi siya makakaalis ngayon. Kailangan niyang manatili dito kasama ang mayamang babae. Lalo pang nagalit ang ama nang marinig ito. Gusto lang sanang itapon ang binata. Dahil dito, nagmamadaling nag-explain ang binata tungkol sa kanyang relasyon sa mayamang babae, na nagawa na nilang magkasama. Galit na galit ang ama at ayaw nang makipag-usap. Diretso siyang umalis. Nakita ng lahat at wala nang nagawa kundi bumaba sa mesa. Mabilis na dumating ang late ng gabi. Nakahiga na ang mayamang babae at nagpapahinga. Yao Ding, ate. Yao Ding, gising na. Ate, Yao Ding, ate. Yao Ding. Oy, Yao Ding, gising ka na. Anong nangyayari? Ha ha ha. Mga babae ng jam. Lahat ng klase. Hindi inakala may matutuklasan pa. Magkapatid na babae. May isang nanay pa rin na puno ng karisma. Ha ha ha. Mag-alala ka. Magiging komportable kayo sa biyahe. Ha ha ha. Huwag kang lumapit. Huwag mong gawin. Huwag kayong lumapit. Huwag silang galawin. Sino? Ang late na. Sino ang tumutulong sa atin? Siya ba? Ito. Hindi ba't ito ang aking espada? Iyo. Oo nga. Ito ay ginawa ko dati. Ayon sa espada ng espadang bituin. Hindi ba? Espadang bituin. Ikaw ba yun? Espadang bituin. Sino sa inyo ang lumawak? Bakit ayaw mong magpakita? Hindi ko magawa. Ikaw ba ay karapat-dapat? Bakit ikaw? Saktong nakita ko ang isang espada. Pahiram nga. Ikaw, Joe Chen, bilisan mo at tumawag ng pulis.
Itong mga barbaro, hindi mo naman ako tiyak na matatalo. Ako ay, ika-104 sa Dark Star Rankings, Red Dog. Ikaw ay, Ginoo. Sa Dark Star Rankings. Hindi ko narinig yun. Haha. Akala ko isang maliit na third party lang, na hindi man lang narinig ang Dark Star list. Dahil nandito ka na, sabay na kayong mamatay. Joe Chen, umalis ka na, sila ang lalapit sa akin. Nakalimutan mo kung ano ang trabaho ko. Mawawalan ka ng buhay. Error na. Hindi ka makakapunta kahit saan gayon. Ang mga tao na gustong patayin ng Red Dog, walang makakaligtas. Gusto kong umalis, maaaring mo ba akong pigilan? Ay, nasaan na sila? Nasaan na sila? Hindi maramdaman kahit kaunting enerhiya. Umalis na siya. Sige na. Huwag na nating saktan pa, kahit alupas. Nandito pa rin ang pangunahing ulam. Ate, matagal ko lang sinabi sa'yo, na hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking ito. Ano pa ang sinasabi niya, na kaya kanyang protektahan. Tingnan mo ngayon, nasaan siya? Ay naku, Yao Ning, sabi ko na sa'yo noon, hindi ka pa nakakaranas ng pag-ibig, kaya madali kang maloko. Ay, ha ha ha. Simulan na natin sa'yo. Huwag. HMP. Matandang nakakainis. E di mamatay ka na muna. Papa, asawa. Sige na. Nakita mo kung anong itsura ko sa takot. Maganda ang pagkakagawa ng espada, ngunit tulad ng ganitong uri, hindi pa sapat para ilabas ang aking espada. Ha? Ha? Mga ganitong maliliit na gulo, hindi karapat-dapat sa aking espada. Ikaw ang nagligtas ng lungsod ng Ganhai. Ikaw ang bayani. Zhou Shen. Ikaw ay, ang espada ng Diyos, manggagawa ng sian. Zhou Shen. Talaga bang ikaw ay isang espadang sian? Haha, paano mangyayari yun? Kung ako ay isang espadang siyan, may pagkakataon pa sila, makatayo dito at magsalita. Matagal na akong pinukol ng palad. Patayin na sila, tama ba? Oo, tama. Yung espada na tao, mas gwapo siya sa'yo. Haha. Ang swerte, halos nalantad na. Kawawa naman. Patayin niyo siya. Patayin natin. Mag-ingat ka, Zhou Chen. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Hindi kayo umaalis. Kailangan ko bang ipagpatuloy ang paliwanag? Magpapakamatay ka. Mukhang hindi na natin mapag-uusapan pa ang tama, pero ako, marunong pa rin akong magbuno. Ha? Impossible. Sino ka ba talaga? Ang lakas mo. Paano nangyari na wala ang pangalan mo sa top 10 nanograms Dark Star list? Wala ang pangalan mo. Sinabi ko na. Dark Star list. Hindi ko yun narinig. Hindi maganda ang sitwasyon. Lumikas. Ang bilis nilang tumakbo. Si Xiao Zhu. Talagang salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Noong nakaraan, talagang walang silbi ang tito. Ayos lang iyon. Bakit mo sila pinakawalan? Hindi mo ba sila susundan? Hindi kailangan. Imposible. Kang Wu, paano nagkaroon ng ganitong kahusay na tao? Zhou Chen, ang galing mo. Bakit ka napadala sa tabi ko? Sino ka ba talaga? Oo nga, Xiao Zhu, ang galing mo. Paano ka magiging bodyguard? HMM, ako. Sadyang malakas lang talaga ako. Hahaha, ano yung sinasabi niyo kanina tungkol sa espada? Wala akong kinalaman dyan. Mabuti na lang at may isip ka, ganyan ka lang. Kahit yung taong iyon, hindi mo kayang abutin. Oo. Oo. Dahil wala nang ibang bagay, uuwi na ako Ay, Xiao Zhu. Noong nakaraan, hindi kami naging maganda sa pagdalo, dahil ikaw ay kasintahan ni Yao Ning. Paano ka naman matutulog sa storage room? Xiao Zhu Dahil ikaw at si Yao Ning, ay magkasama na. Yung uri ng relasyon, kaya, dito ka na lang sa kwarto ni Yao Ning. Xiao Zhu.
Kanina, muntik na silang. Ay, naiintindihan ko na. Sa tabi ni Yao Ning. Kailangan ng tao tulad mo. Ay, nanay. Ay, sabi mo, tayo ba ay nagpapanggap na totoo? Ano bang iniisip mo? Maghanap ka ng paraan mo. Huwag kang umakyat sa kama ko. HMM, gusto mo bang maligo muna? HMM. Anong klaseng sitwasyon ito? Ay, hindi. Wala namang lugar para matulog dito sa kwarto mo. Kailangan bang matulog ako sa sahig? Kinuha lang kita. Mag-isip ka ng paraan. Hello, Ma. Bakit ka nandito sa gitna ng gabi? Joe Chen, sabihin ko sa'yo, hindi ka pwedeng tamad sa gabi. President ng GSCN Group. Ngayon, siya ang yaman ng buong Chen bansa. Kailangan talagang alagaan. Alam mo ba? Hello, bakit hindi ka nagsasalita? Nagtatamad ka ba? Hello. Wala. Nasa malapit akong nagbabantay sa kanya ngayon. Ha? Masyadong malapit. Akala mo ba siya ang girlfriend ni Yao Ning? Sa ganitong oras, masyadong malapit ang proteksyon. Natutulog ba kayo ng magkasama? Oh, tama nga pala, Ma, yung family group chat. Ibalik mo sa akin. Dalhin si Yao Ning pauwi, saka na natin pag-usapan. Ano ang gusto mong gawin? Wala akong mauni ang bahay. Ngayon gusto mo akong patagilin sa sahig. Ay, matulog na. Sino ang nag-utos sa'yo na umakyat sa kama ko? Bumaba ka. Kung hindi, matulog tayong magkasama. O kaya maghanap ka ng ibang paraan. Basta't hindi ako matutulog sa sahig. Joe Chen, sobrang sama mo. Pwede mo pang isigaw ng mas malakas. Para malaman ng mga magulang mo na tayo ay nagkukunwaring magkasintahan. Mawawala na ako sa sitwasyon. Sige, matutulog na lang ako sa sahig. Ayaw ko makasama ang isang tulad mo. Matulog tayong magkasama, na naghihingit. Magandang umaga. Joe Chen, ang bastos mo. Anong pangalan mo? Ikaw mismo ang umaakyat dito. Hindi ko pa sinabing sinasamantala mo ako, Ikaw, anong gusto mong gawin? HMM. Yao Ning, kumain ka na ng almusal. Ay naku, nandyan din si Xiaozhou. Pasensya na. Sanay na akong tawagin si Yao Ning. Hindi ko na rin ito tinuktok. Ayos lang. Tita, gising na kaming lahat. Sige. Ay, si Xiaozhou, bumaba ka rin dito para kumain Ang kabataan ay talagang maganda. Ang tindi naman ito. Mama. Hindi ganon. Ito. Ay naku, ikaw at si Mama. Bakit ka pa nahihiya? Matanda ka na. Mag-ingat ka na lang. Tandaan mo, gawin ang mga hakbang sa kaligtasan. Sana'y ikaw ang may kasalanan. Sabi mo, tayo ba, ay dapat nang pumasok sa trabaho. Joe Chen. Ninang, nabuli ka ba? Hindi naman siguro. Mom, nasa Yuan Ying stage siya. Sino ang makakabuli sa kanya? Bakit hindi? Tingnan mo. Nakakainis. Mula umaga, puno na ako ng galit. Yung babae na si Zhao. Bakit lagi na lang akong pinapansin? Zhao. Ito na ba yung sinasabi ng nanay ko araw-araw? Si Sekretaryo Zhao ng tanggapan ng alkalde. Wala lang yan. Naglalabas lang siya ng sama ng loob. Walang tunay na mga api sa kanya. Hindi mo ba sinabi sa akin, na ang nanay mo ay nagtatrabaho lang ng part-time? Kaya nababuli. Di ba't normal lang yun? Walang problema. Hindi pwede. Paano mo maipapahintulot na ang tiyahin ay patuloy na magtrabaho ng part-time? Kung hindi, ayusin ko na lang siya, na magtrabaho sa kumpanya natin. Ay assign ng isang pinuno ng lungsod sa kumpanya mo. Talaga namang matapang ka magsalita, hihihi. Walang anuman. Oh, tama na, Joe Chen. Sabi ni tita, hindi mo ako dadalhin sa pinto, hindi ka makakauwi sa bahay. Kaya ngayon, bisitahin na natin si tita. Sige. Ngayon ay, magpapadala ako ng mensahe kay tita. Ano? Dahil,
Nanay. Tapos na. Bisitahin ka ni Jiang Yaoning ngayon. Ah, sa wakas, nagsikap ka rin. Sige, tama, nandito ako sa bahay ngayon. Hindi. Sinasabi ko kay Yaoning, isa kang trabahador na nagtatrabaho ng part-time. Hay, malaking bagay lang yan. Sabihin mo lang sa kanya, okay na. Hindi ba, Mama? Hindi. Hindi ka pinapayagan. Nailantad ang pagkakakilanlan mo, di ba? Kaya akala niya lagi, na normal lang ang pamilya ko. At saka, ikaw ay ang pinuno ng lungsod. Sino bang karaniwang tao ang nakakakita sa pinuno ng lungsod? Hindi ka ba natatakot na matakot ang iyong manugang? Ah, ano ang gagawin natin? Naipadala ko na ang address kay Yaoning. Yung bahay namin. Mukhang hindi naman karaniwang pamilya, di ba? Kailangan mong mag-isip ng paraan agad. Kahit anong ilusyon o pandaraya. Ayaw mo rin naman na tumakas ang iyong manugang, di ba? Sige, magpakatigas ka. Pinipigilan mo akong umuwi. Zhou Chen, ikaw ang ipinadala ng punong bayan. Isa kang pangkaraniwang pamilya. Huwag mo naman akong lokohin. Ayoko talaga ng taong nanloloko sa akin. Talaga. HMP, bakit kita laloko? Kung maglakas loob kang lokohin ako, magpapanggap tayo na magkasintahan. Tapos na. Pagdating ng panahon, malalaman ng tiyahin ang katotohanan. Tingnan ko kung paano ka mag-uulat. Kapatagan ng mga mansyon. Karaniwang pamilya. Talagang karaniwang pamilya ito. HMN. Anong nangyari, Ma? Saan ang ilusyon? Paraan ng panlilinlang. Ah. Ay naku. Ito ba si Yaoning? Mama. Pupo. Tita, bakit ka nakatira dito? Ah. Nagtatrabaho ako bilang yaya sa pamilya na ito. Ngayon ay weekend. Bakit wala ang may-ari sa bahay? Pumunta kami sa kanilang bahay. Dapat ba tayong magpakilala? Ha? Ito. Ano? Siya, kakatapos lang nilang maglakbay, kaya wala sila. Ang swerte naman. Dito sa Chenling Villa area, ika-38 numero, may narinig ako kaunti. Narinig ko na ang bagong, misteryosong babaeng alkalde, ay mukhang nakatira dito. Bukas ay ang lingguhang kulong. Nang tanggapan ng alkalde ng Chenhai City, paano naman makakapunta ang alkalde sa oras na ito sa isang business trip, Tia? Zhou Chen. Niloko niyo ako. Tapos na, anak. Malalantad na. Tia. Alam kong ginagawa mo ang iyong tungkulin. Ang ganitong tao na Panginoon ng lungsod, talagang hindi dapat istorbohin. Pero tita, talagang hinahangaan ko, ang Panginoon ng lungsod na iyon. Ang alamat ng Chenhai City, ayon sa sabi-sabi, isang buwan pa lang siyang nanunungkulan. Nabawasan na ang crime rate sa Chenhai City, nababa sa 0. Kung ikaw ay nasa Yuan Ying stage, pwede ka rin pumunta. Tita, hayaan mo akong makipagbati lang sa kanya. Magbati lang sana. Mag-alala ka. Mahal na lakan. Dapat kilala niya ako. Hindi ko talaga kayo bibigyan ng abala. Sige. Tatanungin ko. Salamat, tita. Anak, lumapit ka rito. Ma, anong gagawin ko? Saan ka makakahanap ng isang pananakop na bayan? Huwag ka nang magsalita pa. Ipakita mo na ang iyong katawan at paraan. Gamitin ko ang aking espiritu para kontrolin. Hindi ba seryoso ka? Sasabihin ko sa'yo, napakamaamo mong manugang. Hindi kita palalampasin. Katawang panlabas. Lumabas. Kamay ng Diyos, lumabas. Ay, mag-ingat ka, ha? Kung matapakan o maapakan ang katawan ko, hindi kita palalampasin. Oo. Nanay, kumusta?
Hindi ka ba nahuli? Nagsasabi lang ako ng biro. Ako ang nanay mo. Masyadong maliit na bagay. Paano naman hindi ito maayos? Umalis. Kayo na ang susunod. Tita, Yao Ming. Kanina, kamusta ang usapan natin? Ha? Nanay, anong sinasabi mo? Tita, anong ibig mong sabihin? Kakausap ko lang. Nakikipag-chat sa ginoong alkalde. Ay naku. Tingnan mo ang bibig ko. Ang ibig kong sabihin ay, kamakailan lang, nakipag-usap ka sa aming bayaning Silakan. Kamusta naman ang usapan ninyo? Ayos naman. Ginoo ng Kastilyo. Marami siyang itinuro sa akin. Balang araw, gusto ko ring maging, katulad ni Lakan, isang babae na ganito kagaling. Ha? Sige, 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 Yao Ming. Tingnan mo, dahil nandito ka na rin naman. Baka naman, magkita tayo at kumain. Sige, sige, ayos, nanay. Huwag mong kalimutan, ikaw ang punong bayan. Kapag umalis ka, yung mga gwardya sa iyong opisina, tiyak na magtatanong, di ba't mahuhuli ka na? Huwag kang mag-alala, may paraan din ako. Ang galing mo talaga. Sige na, kain tayo. Sige. Halika, pupo, dahan-dahan lang. Nanay, ganoon ba ka-emosyonal? Hindi ba pwedeng maghanap ng mas magandang restaurant? Tumahimik ka. Yao Ming, hindi ka ba nagrereklamo? Hindi po, tita, ito ay lahat mula sa puso mo. Ayos lang ako. Ay, hindi ba si General Jiang natin? Bakit di ko pa kumakain sa ganitong lugar? Wang Mingyang, ikaw pala to. Sa ganitong lugar kumain. Baka hindi na kayang patakbuhin ang kumpanya. Matagal ko nang sinabi, kung ikakasal ka sa akin, sa tulong ng pamilya ko, siguradong lalago ang negosyo mo. Hanggat ito ng gusto. Kung saan ako kakain, may kaugnayan ba ito sa'yo? Anong pakialam mo? Hoy, kasama ang dalawang walang muwang. Hindi si Jiang Yaoming, at hindi ko sinasabi sa'yo, talagang parang bumabalik ka sa dati. Anong klaseng tao ang kaya mong makasama sa pagkain? Nagsasalita ako sa'yo, hindi mo siya naririnig, di ba? Wang Mingyang, maging magalang ka. Yaoming, sino siya? Tita, siya si Chen Hai, isa siyang tao ng Wang pamilya. Palagi niya akong hinahanap, pero ayaw ko sa ugali niya. Ayaw ko sa kanya, kaiyang pamilya, pinakamalaking pamilya sa Chen Hai. Paano nagkaroon ng mga supling? Anong klaseng tao ka? Ikaw ay isang, anong bagay ito, na naglakas loob sa harap ko, maging mayabang. Kung pupunta ka para kumain ka ng maayos. Bakit ang dami mong sinasabi? Ikaw yan. Yung, akala ko sino na. Ito ba ay hindi ang iyong bodyguard? Hindi ako dito para kumain. Nasaan ang namamahala? Lumabas ka. Wang Xiao, ang iyong upa. Isang buwan na itong naantala. Gusto mo pa bang ituloy? Wang Xiao, bigla mong itinaas ang renta ng doble. Maaari ba akong makakuha na? Magpahinga. Hindi ko kayang ilabas May mga tao na kayang magbigay. Pero naman kasi, kung hindi mo, maibigay ang renta ngayon. Mas mabuti pang huwag ka nang magtrabaho. Lahat kayo, umalis na. Umalis na kayo. Bilisin nyo. Umalis ka na. Wang Mingyang, sobra ka na talaga. Jiang Yaoming, sinasabi ko sa'yo, huwag kang makialam. Hindi na ako matanda. Bakit ka nanginginig ng ulo? Matagal na kitang hindi gusto. Matagal na. Gusto mo bang mamatay? Binabastos mo pa ang nanay ko. Ikaw, hindi ka ba isang bodyguard? At parang ganito pa, mukha ng gwardiya. At siya pa, nakasuot na parang yung katulong. Sinasabi ko sa inyo, ako ay nag-iisang anak ng pamilya Wang. Kung kayo ay, sino ka para manakit sa akin? Para hindi kayo makalabas sa Chencheng. Sa tita, humingi ng tawad kay Jochen. Sino ka ba para utusan akong humingi ng tawad? Na humingi ng tawad sa kanila, kasama ang ama mo at ilan pa nilang proyekto. Kung hindi ka mag-sorry, ang GCN Group ay titigil ng lahat ng pakikipag-ugnayan sa inyong royal family. Hindi ba, Jochen, ano ba talaga ang ginagawa ni Yaoming?
Nanay, pinapagawa mo sa akin na protektahan ang chairperson ng GSEN Group. Hindi mo pa alam. Anong pangalan niya? Si Yao Ning ang chairperson ng GSEN Group. Ginoo, chairman. Natatakot ako. Naitigil ang pakikipagtulungan sa pamilya Wang. Akala mo ba mahalaga ang pakikipagtulungan ninyo? Noong una, ikaw mismo, ang nag-usap sa kumpanya tungkol sa pakikipagtulungan. Hindi ka ba natatakot sa iyong ama sa ginagawa mo? Sobrang taas naman ang tingin mo. Tinutukoy mo ba ito? Kung hindi ako may konting interes sa iyo. Akala mo ba makikipag-ugnayan ang tatay ko sa iyo? Sa isang kumpanya na bagong tatag lang ng 2 taon. Jiang Yaoning, sinasabi ko sa iyo, huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo dapat. Itong luma na ta. Nakahanda na ako ngayon. Naku, galit na ang nanay. Kung ganito ang mangyayari, tiyak na mapapalo siya ng malakas. Hindi pwede. Umalis ka. Ikaw, medyo iligtas ako ng buhay mo. Alam kong magaling ka sa laban. Anong silbi ng pagiging magaling? Sa labanan, dapat may lakas at koneksyon ka. Anong ginagawa mo? Malalaman mo rin agad. Halika na. Gusto kong makita kung gaano ka kagaling. Halika na. Hindi ako naniniwala na hindi ka mapapatay ng ilang tao. Yao Ning, hindi na tayo kakain ng pagkain ngayon. Tara na. Hinayaan ba kitang umalis? Tinawag ko na ang tao. Gusto mo bang tumakas? Naghahanap ka pa ng paraan para umiwas, ha? Sige, bilasin niyo at palibutan siya. Ha. Ngayon, gusto kong makita kung gaano ka katagal makakatagal. Tia. Si Zhou Chen, huwag mag-alala. Anong nangyayari sa akin? Naku, paano kala ang gobernante ng lungsod? Nawala ang gobernante ng lungsod. Agad ipagbigay alam sa tanggapan ng gobernador. Posibleng dinukot ang gobernante ng lungsod. Magpatupad ng 2 antas na alerto sa Qianghai City. Babala. Posibleng dinukot ang gobernante ng lungsod. Ipinatutupad ang buong lungsod na batas militar. Ipaalam sa lahat ng mga pamilya na makipagtulungan. Agad na hanapin ang kinaroroonan ng punong lungsod. Hindi na siya makakalayo. Binalaan kita, mas mabuting huwag kang kumilos. Kung hindi ko masisiguro kung ano ang mangyayari sa kanila. Sige, halika. Ano? Anong klaseng halimaw ka? Bakit ang tigas mo? Sige. Hindi kita kayang talunin. Hindi ko ba kayang gawin sa nanay mo? Ay, huwag. Ay naku. Akala ko hindi ka natatakot. Natakot ako sa nanay ko. Baka hindi ko mapigil ang patayin ka. Nanay mo yan. Nakarating na tayo sa kaharian ng Chen. Kailangan mong sumunod sa batas. Ikaw ang pinuno ng lungsod. Kailangan mong magpigil. Sige, naiintindihan ko na. Ngayon, lumuhod ka sa akin. Maaari kitang patawarin. Huwag mong asahang laluhad ako. Kahit ang tatay mo, hindi kayang gawin yan. Haha. Hindi namin kayang galawin ang pamilya Wang. Sasabihin ko sa'yo, hindi namin kayang galawin ang tatay ko, maliban sa may-ari ng Qianghai City. Baka sabihin mo sa akin, ikaw pala ang panauhing panglunsod. Isipin mong mabuti. Kung talagang aakto ka, magsisisi ka. Ayaw mong lumuhad, di ba? Kung ganoon, huwag kang magalit kung hindi ako magalang. Magsisi ka, nanay mo. Sige na, mas mabuti nang ma-expose ako. Mga tao ng punong lungsod. Katulong ng punong lungsod, Sekretaryo Ling. Sino ka ba talaga? Pasensya na at natakot kayo. Nahuli kami sa pagdating sa lungsod.
Ay, ano ang balak ninyo? Ako ay tao ng Wang pamilya. Kayo ba'y may lakas na galawin ako? Mahal na Ginoong Wang, sumama ka sa amin. Huwag kalimutan. Ito ay sa lungsod ng Qianhai. Hindi pinapayagan ang mga hamak sa tanggapan ng alkalde. Dalhin siya. Sinabi ko na. Magsisisi ka. Nanay. Ikaw pa talaga, nagkukunwari ka pa. Paano na ang magiging resulta dito? Oy, Yao Ming, sinasabi ni tita na. Hindi ko sinasadyang lokohin ka. Akala mo lang, maganda ang relasyon mo sa punong lungsod. Ang punong lungsod ay gumawa ng ganitong malaking bagay para tulungan ka. Oo. Maganda ang relasyon ko sa punong lungsod. Talagang totoo yan. Karamihan ay dahil sa kabaitan ng punong lungsod. Pero ako rin ang may kasalanan. Dahil sa akin, yung kita at ang panadiro. Sabi na tutulungan nila. Pasensya na talaga. Ayos lang yun. Magsasama na tayo bilang isang pamilya. Oh, by the way, bigla kong naalala. Kailangan ko pang bumalik sa tanggapan ng alkalde. Magre-record lang ako ng salin. Kumain lang kayo ng dahan-dahan. Walang pagmamadali pa uwi. Anak, samantalahin mo ang pagkakataon. Salamat kay tita sa tulong. Inabisuhan ng alkalde. Kung hindi ko na alam ang gagawin ko. Oo. Pinadala ka ng lungsod ulo para protektahan ako. Baka tulong din ng lungsod ulo yon, no? Oo nga. Sige. Parang ganun nga. Yun. Babalik na ako sa opisina. Gusto mo bang sumama sa akin o kaya? Hindi na ako sasama sa'yo. Babalik ako para hanapin ang nanay ko. Ginoo. Pangunahing dahilan ay para magpasalamat sa punong lungsod. Oo nga, talagang dapat magpasalamat. Baka sumama na lang ako sa'yo. Ay, hindi na. Kaya ko na mag-isa. Pangulo ng bayan. Ayaw ng Pangulo ng Bayan ng maraming tao. Sige, babalik na ako sa kumpanya. Ayos lang. Caller. Ay naku, telepono. Ayos. Mas mabuti pang ipaalam kay mama. Kung hindi, lalalim ang kanyang pagka-misunderstand. Bakit ka bumalik? Hindi ka ba makakasama kay Yao Ming? Nanay, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Kaya nga, ang relasyon mo kay Yao Ming ay nakaayos. Ano ba? Pumunta ka sa pintuan at tingnan mo, kung tinapon na ng basura ang mga ari-arian. Sige, okay. Hindi. Saan dito ang basura? Nanay. Anong ibig mong sabihin? Asawa ni Yao Ming. Tiyak na ako na. Hindi mo siya kayang kontrolin. Huwag ka nang bumalik, nanay. Hindi, Pakibalik na ang WeChat group sa akin. Ginoo Jiang, anong kailangan mo sa akin? Bakit ka mukhang walang gana? Sabi ng nanay ko, na kailangan mong ipanganak sa akin. Isang malaking batang lalaki. Kung hindi ako makakauwi. Gawin mo ang kabutihan hanggang dulo. Ihatid ang Buddha hanggang sa kanluran. Hindi ko kayang magkaanak para sa'yo. Sa buhay na ito, hindi mangyayari. Sige na, naglalaro lang ako. Tungkol sa seryosong bagay. Bakit mo ako hinahanap? May kapatid ka ba? May isang ate dito. Paano mo nalaman? Tingnan mo. Si Gia talaga ay baliw. Dapat hindi ko siya tinuruan ng espada noon. Huwag mo na siyang pakialaman. Nagsimula na ang shooting ng pelikula. Sinabi ng ate ko na babalik siya sa Qianhai sa loob ng 2 araw. Pagdating ng panahon, kailangan pa rin tayong magkita. Sinasabi mo bang babalik ang baliw na babae? Paano ka makipag-usap sa ate mo? Sabi nga, sister ba ay actress? Bakit parang may kakaiba sa pagsasalita niya? Palaging may kakaiba. Isang kamay na pumutol ng bundok, mga bagay tulad ng paglipad gamit ang espada. Speaking of which, sister, baka, para ka na rin isang swordsman o ganon.
Inisip mo lang sobra. Syempre, nagpi-filmang lang siya, nag-arte lang. Ay, kuya, anong pangalan niya? Baka naman, napanood ko na rin ang mga pelikula niya. Siya, isa lang siyang extra. Sigurado akong hindi mo siya kilala. Bagong bituin sa industriya ng aliwan. Ninang, Ching Yan. Sa taong ito, sa Wanwa Film Festival, nakuha niya ang parangal para sa Best Fantasy Actress. Ninang, Ching Yan. Umaasa ako na ang mga pambansang pelikulang pantasya ay patuloy na magiging mas maganda. Sa hinaharap, maaari talagang magawa. Ang isang espada ay pwedeng putulin ng bundok at lumipad gamit ang espada. Ay, gusto mo rin si Ching Yan. Sobrang gusto ko siya. Siya ang pangunahing babae sa fantasy na palabas niya. Grabe talaga, parang totoong tao. Sabi nila, ngayon, maraming palabas ang kumuha sa kanya bilang pangunahing babae. Pero puro fantasy lang ang tinatanggap niya. Di ko alam bakit. Sayang ang talento niya sa pag-arte. Ano bang talento niya sa pag-arte? Hindi ba't siya lang ang sarili niya? Kilalang kilala mo ba siya? O sinasabi mo ba, na kilala ng kapatid mo? Ako. Oo. Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? Ang swerte naman. Kaugnay ito sa video na pinanood mo kanina. Video. Oo. Sabi mo, Ching Yan. Tama. Ang AI na binuo ng kumpanya ay Jexi Yan. Malapit nang ilabas. Ngayon, kulang pa rin ang isang tagapagpatunay. Naisip ko ng mabuti. Ang pinakaangkop ay siya talaga. Sa aking pagtatanong, darating siya nitong 2 araw, sa Chenhai City, sasali sa piling ng panauhin ng lungsod na Panginoon. Pagdating ng panahon, sasamahan mo ako. Tapos na. Sabi ko, ikaw ay isang presidente, parang fan lang din. Kailangan pa ba? Anong alam mo? Sa kakayahan ni Miss Ching Yan. Siguradong mananalo siya ng Best Actress noon. Maraming tao ang magugustuhan siya. Kung sakaling makita niya, na nakatayo ako dito para salubungin siya, mas lalong magiging tapat ang pakiramdam. Sa susunod na sandali, imbitahan natin siyang maging endorser. Mas malaki ang pagkakataon natin. Hindi pwedeng makilala ako ng ate ko. Baka magalit siya nang hindi ko alam. Ay, dumating na ang sasakyan. Ginoo Ching Yan, mahal kita. Ching Yan. Sampain si Jo Chen. Hindi man lang siya dumating para kunin ako. Nasaan si Jo Chen? Ginoo Ching Yan, ako si Wang Mingyang ng pamilya Wang. Malapit nang magsimula ang salo-salo sa tahanan ng alkalde. Sasama ko kayo sa loob. Pasensya na sa abala. HMM. Anong ginawa mo kanina? Nakuha na si Ginang. Ching Yan, ni Wang Mingyang. Ayos lang iyon. Ito ay isang salo-salo na inorganisa ng punong lungsod. Hindi makapangahas si Wang Mingyang. Natatakot ako na baka agawin niya ang representasyon ni Ginang. Ching Yan, ayos lang yan. Hindi niya maaga yan. Nandyan ka na naman sa pagbubuhat ng sarili. Hindi mo naman siya kilala. Paano mo naman nalalaman? Sige, hindi ka na pumunta para kunin ako. Kaya pala kasama mo ang girlfriend mo. Sige, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tinatawag na talento ng isang future best actress. Ginang, Ching Yan, mabilis tayong pumunta. Sobrang excited ang lahat na makita ka. HMM. Dumating na si Ginang, Ching Yan. Ang ganda niya. Para sa akin, maganda lang siya. Hindi siya kasing ganda mo. Bakit ganyan ang sinasabi mo? Darating na si Ginang. Ching Yan, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Diyos ko, si Ginang. Ching Yan mismo. Mas maganda pa kaysa sa TV. Sira na. Tuwing tumatawa ang ate ko ganyan. Siguradong may masamang balita. Jo Chen, tingnan mo na. Ginoong Ching Yan. Ngumiti siya sa akin. HMM. Oo. Ginoong Ching Yan. Paki-anti muna. Ginoo Wang, may iba pa po ba kayong sasabihin? Miss Ching Yan, mas maganda pong makita ng personal kaysa marinig lang. Ngayon kung nakilala ko si Miss Ching Yan, para kang isang anghel na nakikita ko ngayon. May isang pribadong bagay po akong gustong pag-usapan natin. Kami, Wang Jia, Ginang, Ching Yan, kami ay mga Diyos na pinabagsak. AI, nais kayong imbitahan bilang tagapagsalita ng AI ng muling paraiso. Ang bayad sa pag-endorso ay 50 milyon sa isang taon. Ang ZDCN Group, hindi ba't bagong kumpanya ito? Hindi ko akalain na napakayaman ito. Swerte naman.
Ako ang Wang Ru. Ngayon ay nakilala ko si Ginang. Qingyan, talagang kahanga-hanga. Gusto ko rin siyang anyayahan bilang aming tagapagsalita. 1 bilyon sa loob ng isang taon. Ano? 10 bilyon. Diyos ko, 10 bilyon. Walang ganito sa buong dakilan. Anong bituin? Sino ang nakakuha ng ganitong kataas na bayad sa endorsement? Talagang karapat-dapat sa unang pamilya ng Chenhai. Sobrang magarbo ng iyong galaw. Jiang Yaoming, sinabi ko na noon pa. Anong meron ka para makipaglaban sa akin? Hindi ko alam kung anong nangyari sa iyo noong nakaraan. Swerte lang. Pinapanta mo ang mga tao mula sa punong bayan para tulungan ka. Ngunit nandito pa rin ako ngayon. Nakatayo pa rin dito, di ba? 8mm. Ginang, Qingyan, ang kumpanya niya ay itinatag. Sa loob ng wala pang 3 taon, paano siya magkakaroon ng karapatan na pirmahan ka? Bilang isang hinaharap na reyna ng pelikula, ang makipagtulungan sa aming pamilya ay ang pinakamainam na pagpipilian para sa iyo. Ginoong Qingyan, talagang akma ka sa aming Diyosa. Mas bagay sa iyong personalidad. Basta't nais mo, pagkatapos ng paglulunsad ng produkto, maari kong bigyan ka ng mas mataas na bayad sa pag-endorso. Jiang Yaoming, talaga namang wala kang hiya. Bakit? Ibalik kay Ginang. Qingyan, nasa pangarap ka na naman, di ba? Yung anong Jack CNA. Hanggang ngayon, hindi pa rin na-develop ng maayos. At saka, hindi mo pa rin alam kung makikita mo itong ilabas. Hindi pa sigurado. 50 milyon, 100 milyon, Ginang, Qingyan, paano ka pipili? Kailangan pa bang pumili? Unang pamilya ng Chenhai, at isang maliit na kumpanya sa loob ng 3 taon. May pagkakatulad ba ang mga ito? Oo nga. Ang presyo na ibinigay ng Wang pamilya ay labis na mataas ng 20 beses. Tiyak na pipiliin ng Wang pamilya. Zhou Chen. Ano sa tingin mo ang dapat kong piliin? Sandali lang. Ginang, Qingyan, kilala mo ba itong masungit na bodyguard? Kilalang kilala mo si Ginang, Qingyan. Kung sino ang pipiliin mo ay sarili mong desisyon. Huwag mo akong tanungin. Matanda na ako. Talaga, paano ka makipag-usap kay Ginang? Qingyan, kasama mo ba siyang dumating? Ang bilis naman. Nahalikan mo ang ibang babae. Sige. Pinili ko ang grupo ng Chinong Sugo. Ay, hindi. Para lang. Para lang ito sa'yo na regalo ko. Huling regalo. Ano? Si Qingyan ay kasama nitong batang ito. Paano ito posible? Sabi ni Wang Xiao, itong batang ito ay isang bodyguard lang. Paano magiging? Zhou Chen, ikaw. Hindi si Yao Ning. Pakinggan mo akong ipaliwanag. Siya. Ang kapatid kong lalaki. Naglalaro kasama ang ate. Medyo bata ka pa. Hindi si Miss Qingyan. Bakit ganito? Mahihirapan ka bang piliin ang 2 kontrata? Kung pipiliin mo ang huling isang grupo, malaki ang magiging epekto nito sa iyong reputasyon at kinabukasan. Malaki ang magiging epekto nito sa iyo sa hinaharap. Ginoo Wang, salamat sa iyong pagpapahalaga. Ako pa rin ang pipiliin ang huling isang grupo. Bakit naman? Oh. Ikaw na naman, di ba? Paulit-ulit mo akong pinapahirapan. Akala mo ba wala akong magagawa sa iyo? Yao Ming. Ako, huwag kang mag-alala, wala akong maling akala. Zhou Chen. Talaga bang ayaw mo na sa akin? Zhou Chen. Naku, si Miss Qingyan pa ang nangunguna sa paghahanap sa kanya. Anong meron sa batang ito? Kuya, tapos na ba ang gulo dyan? Kuya. Ay, siya pala ang ate niya. Ang laking gulo naman ito. Amoy bata, sa wakas, tinawag mo na akong ate. Magpakilala ulit tayo. Ako si Zhou Qingyan. Zhou Chen ang Zhou. Hindi mo ba sinabi na ang kapatid mo ay extra? Si Miss Qingyan ang extra na sinasabi mo. Sinasabi ko lang, hindi mo rin naman ako paniniwalaan. Tama ka. Sa katunayan, kung hindi pa mismo inamin ni Qingyan na siya iyon, hindi ko rin ito pinaniniwalaan. Mayroon kang napakagandang kapatid na babae. Umalis ka. Yao Ning. Sa wakas nakita na kita. Pasensya na kanina. Ako kasi, naiinis ako kapag nakita ko si Zhou Chen. Pero, sabi mo, maganda ka talaga. At isa pang malaking boss pa. Bakit ka pa napadpad sa kapatid ko? Ha? Super charming naman. Ha ha. Ha. Ay, tama na, Yao Ning. Katatapos ko lang mag-arte. Bakit hindi mo naisip si Xiao Chen? Sa tingin ko, Ate Qingyan, ang ganda-ganda mo. Paano mo naman mapapanood yung nakaraang linggo? Thus, magsalita pa ng masama ang bibig niya. At pangit pa. Ha ha.
Ay naku. Ay naku, tunay ngang karapat dapat ako. Sa pagkakaibigan namin, tunay na magkaibigan kami. Magkakapareho ang pananaw ng mga bayani. Haha. Yung, Ginang, Qingyan, kung maaari, mag-isip-isip ka pa. Wang Xiao, huwag ka lang mag-aksaya ng oras. Hindi ba ako, pwedeng pumili ng kumpanya ng pamilya ko? Hindi ba? Pero, kasama ang ate mo, kumain tayo. Sige, okay. Halo. Anong sinabi mo? Babalik ako agad. Ano, ate? Pasensya na, may nangyaring problema sa kumpanya. Kailangan kong bumalik agad. Sige, umalis na kayo. Kuya, ako na rin. Sige na, alam ko na. Sumunod na kayo agad. Paano naman mawawala ang isang bagay na sobrang importante? Anong ginagawa niyo? Anong klase kayong tao? Ginoong Jiang. Ang pangunahing kodeng ito, lagi itong nakatago, sa silid ng pag-e-encrypto. Tanging kayo lamang ang nakakaalam ng password. Sa pang-araw-araw na buhay, hindi talaga kami makakalapit dito. Oo nga, Ginoong Jiang. Sa loob ng encryption laboratory, ang mga proteksyon sa infrared ay may 18 layer. Kung wala ang iyong password, hindi kami makakapasok dito. Kung ganun ang sinasabi ninyo, ako ay nagbabantay, ngunit hindi makapag-akyat ng sarili. Sabi ng lahat, ang password ay ikaw lamang ang nakakaalam. May katwiran ba ito? Ano ang sinasabi mo? Pangunahing ko, ako ang bahala sa paghahanap, bago iyon. Dapat ninyong pangalagaan ito, iba pang mga programa, pwede nang umalis. Wow, Jiang Yaoning, umiiyak ka. Itong pangunahing kodigo ay pawis ng pamilya Jiang sa maraming henerasyon. Kung mawala ito sa akin, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Huwag kang mag-alala, mahahanap din ito. Bumaba ka na muna. Gusto kong mag-isa at magpahinga. Hindi ba't hanapin lang ang bagay? Hindi ito mahirap para sa akin. Walang hanggan ang mundo, espada ng kalangitan, makapangyarihang kapangyarihan. Ngayon, ito ay Jiang Yaoshu. HMN. Talaga naman, ate, isang code. Ang dami mong pinasok na mga lihim na lock. Kung hindi ako ang kanyang nakababatang kapatid, talagang hindi ko makukuha ang mga bagay na ito. Tapos na. Ngayon, siguradong mapapansin niya ang aking galing, at mapapahanga sa akin, lubos na mabibihag sa aking mga pang-akit. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Zhou Chen. Bakit ikaw? Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Lumabas ka na. Ibigay mo sa akin ang core code. Nako. Paano niya nalaman? Anong sinabi mo? Hindi ko maintindihan. Ito ang kwarto ko. Lumabas ka na. Sige. Nagpapanggap kang bobo. Ano? Tatawagan ko na ang ate mo ngayon, para makita niya ang magandang nakababatang kapatid niya. Anong ginawa niya? Ay. Huwag mong sasabihin sa ate ko tungkol dito. Ibigay mo sa akin ang telepono. Ay. Naku. Pwede ko namang ibigay sa'yo yung bagay, di ba? Sige. Sabihin mo na, ano ba talaga ang nangyari? TSK, sabi ko na nga ba, hindi maganda ang panlasa ng ate ko. Hindi pa nga siya kasal, tapos nagiging ganito siya sa hipag. Nagkamali ako. Sabi ko. Ito. Ngunit siya ang bayani na nagligtas sa Chenhai. Ang misyon na ibinigay sa akin. Sino ang sinasabi mo? Yung espada ng Diyos. Hindi ba ako yun? Imposible. Hindi siya posible. TSK, ano, alam mo na naman. Akala mo dahil marunong ka ng martial arts. Alam mo na ang iba. Anong kalokohan yan? Dahil sa'yo. Hindi siya karapat dapat na magdala ng sapatos ng isang espada. Haha. Kaya yun nga. Pinapahintulutan kang magnakaw. May kinalaman ito sa lihim ng iyong kapatid. Oo nga, siguradong alam niya. Ang galing-galing ng prinsesa. Bakit mo ibinibigay sa akin ang ganitong mahalagang misyon, na parang wala kang ibang magawa, hindi katulad ng ginawa mo noon? Ikaw. Ganon din. Haha, wala ka bang isip? Kung, yung espada ng Diyos, kung talagang gusto mo ang core code na ito,
Dapat ay humingi ka sa kapatid mo, hindi na kailangan pang magnakaw. Ano naman kung ganun? Siyempre, siya ang nagligtas, sa buong Shanghai. At ang gwapo pa. Siguradong may dahilan siya kung bakit niya ito ginawa. Ay nako, basta ang mga katulad mo, hindi mo maiintindihan yan. Ay nako, malapit na ang oras. Sana hindi ka. Hindi pwede. Kailangan kong umalis agad para hanapin ang bayani. Balaan kita kung gagawin mo to. Sabihin mo sa ate ko, tinitiyak ko, na hindi ka makakapasok sa pintuan ng Jiang. Sinasabi ko ito at tutuperin ko. Ayos. Hero, di ba? Nagmamagaling na parang ako. Gusto kong makita ng maigi kung ano talaga ang isang bayani. Manlilikha ng payback. Manlilikha ng payback. Nakuha ko na ang pangunahin ko. Manlilikha ng payback. Manlilikha ng payback. Talagang may nagpapanggap sa akin. Pangunahin na kodigo. Nakuha na. Siyempre, ang misyon na ibinigay sa akin ng bayani, tiyak na tatapusin ko ito. Bayani, sinasabi ko sa iyo, noong araw na iyon, napaka nakakatakot, noong mga panahong iyon. Ay nako, sige na. Ay, magaling ang ginawa mo. Kapag may mga tiyak na bagay, sasabihin ko sa iyo sa hinaharap. Ngayon, ipasa mo na ang pangunahing code sa akin. Bayani, anong gagawin mo sa bagay na to? Natural, para sa Chengwu, pero ito ay lihim. Hindi pa pwedeng sabihin sa'yo. Ibigay ang code. Ibigay mo sa akin. Hintayin mo, makukuha ko ang pangunahing code. Gusto kong malasahan ng mabuti, ang lasa ng pangalawang dalaga ng Jiang. Sayang, hindi pwedeng iwanan ng buhay. Kung hindi. Sandali. Hindi. Anong klaseng tao ito, na nagtatangkang magpanggap na ako, at si Jiang Yaoshu ay naniwala pa? Sino ka? Zhou Chen, bakit ka nandito? Anong balak mo? Sinasabi ko sa'yo, umalis ka na agad. Huwag mong hadlangan ang magandang pagkakataon ko kasama ang bayani. Ang cute. Ikaw. Nang ahas ka, narinig ko. Ikaw ang nasa araw na iyon, ang nagligtas sa lungsod ng Dry Sea. Wala. Ako yun. Ayos. Kung gayon, maaari bang itanong, paano mo nalutas ang mga bala mula sa langit? Siyempre, iyon ay, tumahimik ka. Hayaan mong magsalita siya. Siyempre, ang gagawin niya ay, putulin ang mga bomba. Batang ito, pinapayungan kitang umalis ka na. Hindi. Gagamitin ko ang aking espada, hindi ka nag-iingat. Mali ka. Yung tao sa puting damit noon, hindi talaga gumamit ng espada, dahil ang espada ng espada, hindi basta-basta inilalabas. Paano mo nalaman? Ang bayani ay espada ng espada, paano posible na hindi siya makalabas ng espada? Baka naman peke siya. Tama, peke nga siya. Ay, walang kapantay na katapangan. Ikaw, isang simpleng bodyguard. Paano ka manggahas na suruan siya? Zhou Chen, pinapayungan kitang umalis na agad. Baka magalit si Hero mamaya. Di ko kayang iprotektahan ka. Isa palang bodyguard ka pala. Akala ko kung sino pang eksperto. Sumasalungat sa magandang bagay ko. Magpapakasama ka sa kamatayan. Huli na. Siya pangatlong beses. 2 beses niyang tinangka ang laban sa akin. Ngayon, gusto kong ipakita sa kanya. Hi, bayani. Naiinggit siya sa lakas mo. Wala namang ibang ibig sabihin. Huwag ka sanang magalit. Papalakad ko na siya ngayon. Zhou Chen, mabilis. Umalis ka na. Zhou Chen, Terra na. Zhou Chen, Terra na. Salamat at ikaw ay bobo lang. Pero hindi masama. Kung hindi ko alam. Paano ako magpapaliwanag sa ate mo? Yung. Nito. Ang bayani. Kung gusto mong sumugod, magsimula ka na agad. Gusto kong makita kung ano ang kaya mong gawin. Zhou Chen, ikaw, itong bayani, hindi niya sinasadyang gawin iyon. Ganito lang talaga siya. Ganito talaga, dahil sa pabor ni Yaoshu. Gusto kitang palampasin. Pero paulit-ulit mong sinubukan. Bata. Hinahanap mo ang kamatayan, Zhou Chen.
Gusto kong makita. Sino ang naghahanap ng kamatayan? Anong bagay ito? Naglalakas loob pang magpanggap na espada ng Diyos. Paano? Zhou Chen. Ang galing mo naman. Mag-ingat ka, ha? Bayani. Ikaw. Hindi ka bayani. Isa kang barbaro. HMPH. Ngayon mo lang napansin. Nasuot mo ang puting damit. At pinapaligiran ka nito. Talaga namang kaakit-akit ka. Magandang dilag. Mabagsik. Gusto mo ng code. Para saktan ang kaharian ng Chen. Halos nagkamali ako. Nang ganitong kalaking pagkakamali, mas mabuti pang. Ibigay mo sa akin ang code. Kung hindi, patayin kita. Zhou Chen, saluhin mo. Ay. Mga lalaki ng barbaro. Kung hindi ako niloko. Ako si Jiang Yaoshu. Kahit mamatay, hindi ako kailanman makikisalamuha sa inyo. Ikaw, Zhou Chen, mabilis mong dalhin ang code. Pasensya na sa kapatid kong babae. Sabihin mong humihingi ako ng tawad sa kanya. Mabilis mong ibigay ang phone sa akin. Kung hindi, papatayin ko siya. Zhou Chen, umalis ka na. Huwag mong alalahanin ako. Ngayon alam mo na ang katotohanan, di ba? Ikaw. Nanay, sa ganitong sitwasyon, delikadong maipakita ang pagkakakilanlan. Huwag mo akong sisihin. Ito. May dala akong espada. Na kayang putulin ng buwan sa ulap. Na kayang putulin ng mga pangil ng dragon sa dagat. Zhou Chen. Ikaw ang espada ng Diyos. Espada ng Diyos. Espada ng Diyos, ha? Anong nangyari? Walang masama, di ba? Ako. Natakot lang ako ng sobra. Hindi ko akalain. Halos nagkamali ako. Makagawa ako ng ganitong malaking pagkakamali. Sana'y ikaw ang may kasalanan. Sabi mo, kung maglulunsad ka ng missile, maglunsad ka na lang. Bakit kailangan pang maging sobrang astig? Bakit ako ang masisisi dito? Ay naku, ang hirap maging mabuting tao. Kaya, ikaw talaga ang bayani ng araw na iyon. HMN. Ano pa nga ba? Sa ilalim ng langit na ito, hiyak na walang. Pangalawa, nakasingwa ko ng isang espada. Ay. Kaya nag-aaral ka ng pagsasanay sa mga Diyos. Talaga bang kasama mo na ang kapatid kong babae? Bakit hindi mo ako isaalang-alang? Narinig ko na kayo ay nag-aaral ng pagsasanay sa mga Diyos. Karaniwan ay may isa, mga 3 o 4 na kasosyo. Ay normal lang. Ay, nagbibiro lang ako. Hindi ako makikipag-agawan sa lalaki sa kapatid ko. Pero, bayaw. Huwag mong ipagsabi ang tungkol sa pagnanakaw ko ng code. Sabihin mo sa akin, ate, kung hindi, mamamatay na ako. Sige, pero, kailangan mo rin pumayag sa isang bagay. Na itatago ko ang iyong pagkakakilanlan, di ba? Pumapayag ako sa'yo. Paano mo nalaman? Kayo mga bayani, may mga lihim na. Ikalawang pagkakakilanlan. Ganong klaseng pelikula, madalas kong panoorin. Natagpuan na ang pangunahing code. Oo, ninakaw ng isang salot na barbaro. Ngayon, ang barbarong iyon, ay naipadala na sa Korte Suprema. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Baliw na baliw. Minsan nakangiti habang sinasabi na siya ay isang bayani. Maganda kung manghuli siya. Itong mga sinumpang barbaro, mukhang kailangang agad na nating tapusin ang AI. Ibinigay na sa estado. Tulungan mo akong ipaalam sa tanggapan ng alkalde. Nagawa ko na. Maaari nang ipasa sa gobyerno. Dumating na si Jiang. Ay naku. Ginoong Jiang. Hindi ko inasahan na nandito ka rin. Ginoong Jiang, nag-develop ka. Ang galing ng AI na ito. Ako si Laolin. Siyempre, kailangan kong dumaan dito. Ay, talagang mas magaling ang bawat henerasyon. Sobra naman ang papuri mo, Min Zhao. Ito ay lahat ng mga nagawa ng Jiangsu. Ito ang aking bodyguard. Talagang walang pakialam. Sige, pupunta na ako sa loob ng venue. Maghihintay kay Ginoong Jiang. HMM. Bakit ganyan ang suot mo?
Ngayon kasi ay, nandito ang mga dakilang tao ng dakian. Hindi ba't maganda ito? Sobrang komportable at relax. Ganyan palagi ang suot ng tatay ko. Siguradong ganyan din ang mga tito. Malapit na silang magretiro, di ba? Ilang taon ka na ba? At saka ngayon, kailangan nating makilala ang pambansang bayani. Pwede bang pareho? Anong nangyari sa mandirigmang bansa? Walang katulad na mandirigma. Mandirigma mula sa dakilang kaharian ng Qin. Mas mataas pa ang katungkulan at kapangyarihan. At may direktang pakikinig sa langit. May karapatang magpasya muna bago magulat. Kayo ng pamilya mo. Sobrang totoo. Sige na, sumunod ka mamaya ha. Huwag kang magkamali. Kailangang siguraduhin na ang AI sa kamay ng bayaning ito. Kung hindi, mag-ingat ka. Isusumbong kita kay tita sa mga otoridad. TSK. Ginoong Jiang, walang imbitasyon, bawal pumasok. Kami ay espesyal na imbitado ng punong bayan. Bakit hindi kami papasukin? Kahit na espesyal na imbitado kami ng punong bayan. Pero ngayon sa hotel banquet, maraming mga halagang tao. Para makapasok, kailangan mong magpakita ng imbitasyon. Ito ang alituntunin. Alituntunin. Sa hotel na Zuapan, kailan pa nagkaroon ng ganitong alituntunin? Bakit hindi ko alam? Mukhang sinasadya ito. Ginoong Jiang, sabi ng boss namin, walang imbitasyon, hindi makakapasok. Tingnan mo, ako'y tagabantay lang. Huwag mo akong pasakitan. Ikaw. Hindi mo akalain na ang dakilang Jiang ng Jiang Group talagang pinahirapan ng isang gwardya. Kung malaman ito ng iba, ngunit ito ay magdudulot ng malaking tawa. Ha ha ha. Tama na. At itong tagapagtanggol mo dyan. Nakadress ka ng ganyan. Gusto mo bang pumasok sa aming Zuapan Hotel? Mas mabuting umuwi ka na lang. Matulog na. Wang Mingyang. Alam ko na ikaw yan. Pol-pol mong pol-pol na nagkakit. Ano ba talaga ang pakay mo? Ako at si Zhou Chen ay mga espesyal na imbitado mula sa tanggapan ng gobernador. Sa ginagawa mo, hindi ka ba natatakot mapahiya ang tanggapan ng gobernador? Tanggapan ng gobernador, Pero huwag mong kakalimutan, ang buong Chamber of Commerce ng Chenhai City. Ako ang pinakamalaki sa Wang family, kahit na ang kanilang lungsod hari. Hindi pwedeng sirain. Sundin lang ang mga patakaran sa negosyo. Basta nandito ako ngayon. Walang imbitasyon. Huwag na kayong maghangad na makapasok sa Zuapan Hotel. Wang Mingyang, dapat alam mo, ang magiging kapalaran mo sa ginagawa mo, 8mm. Wala akong pakialam, Zhou Chen. Punta tayo sa tahanan ng alkalde. Hindi ako naniniwala na darating ang alkalde. Baka may maghahas pang hamarang sa tanggapan ng alkalde. Hindi ba yon teritoryo ng nanay? Hindi pwede, hindi pwede. Kung malaman niya na ako at si nanay ay nanloko sa kanya, hindi ko alam kung gaano siya kagalit, Zhou Chen. Hi. Hindi ba ito ay isang imbitasyon? Hindi na kailangang pumunta sa bahay ng pinuno. Isang imbitasyon lang. Hindi, ano ka ba? Gusto mo ring makuha ang imbitasyon mula sa pamilya Wang. Sasabihin ko sa iyo, basta't kaya mong ilabas ito. Ako si Wang Mingyang. Kakainin ko ito sa harap mo. Hindi ko akalain, si Ginoong Wang, may ugaling manloko para makakain at makainom pa. Kaya ngayon, dapat kitang masiyahan ng mabuti. Ikaw. Nakikita kong hindi mo maipapakita ito mamaya. Ano pa ang masasabi? Zhou Chen, ito ang imbitasyon mula sa Zuapan Hotel. May espesyal na tanda. Talaga bang magagawa mo na ito? Baka mas mabuti. Pumunta na lang tayo sa haring tahanan. Hindi na kailangan. Nakuha ko na. Lihim na pahiram ng batas. Ilipat. Ay naku. Matagal nang hinahanap ng iba, pero di pa rin nila makita. Huwag na kayong magpilit pa. Uwi na kayo ng maayos. Mag-inom na ng gatas. Kami, ay naku, natagpuan na. Ito. Sigurado bang ito ang imbitasyon ninyo? Paano naman nangyari ito? Nangloko ka. Mas maaga pa, tanggapin ang talo. Pag kinain mo ang imbitasyon, ano na, tsaka na natin pag-usapan kung nanloko ka o hindi, ikaw. Kakaiba. Bakit? Pakiramdam ko bumababa ang aking kapangyarihan. Hindi ko inasahan. Talagang may imbitasyon ka. Yung binigay sa akin dati ni tatay. Nakalimutan ko na nga lang. Talagang napakamataas ng tingin ng punong pamilya Wang. Kahit ang mukha ng alkalde, hindi nila binibigyan ng halaga. Pinipigilan kami sa labas ng pinto. HMPH. Mga walang silbi.
Hindi man lang makapagpigil ng isang tao. Walang welcome sa inyo dito. Halika na. Pakitanggol ang dalawa, sa labas. Ano ang ibig sabihin ng punong pamilya? Ngayon ang araw ng aming pagsasalin. Ang mga araw na ipapasa sa kaharian ng Chen. Ngunit pinipigilan ninyo kami sa lahat ng paraan. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Bakit ang daming dahilan? Hindi kami welcome ng pamilya Wang, kaya't hindi kayo welcome dito. Palayasin sila. Ang young group namin, ang AI na na-develop nila, na pinakamahalaga sa paglaban sa mga barbaro. Ito ang pinaka-importanteng bahagi. Kailangan itong isulitin ngayon. Nasa kamay ng mga mandirigmang ng dakian. Naabala nyo ang tamang gawain. Kaya nyo bang magbayad? HMPH. HMPH. Sumugod na. Sinong daring na sumugod? Mga inutil na grupo. Hindi pa nga makalaban ang dalawang batang ito. Ginoo. 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 Lahat ito ay dahil sa hindi magandang pamamahala ng aking pamilya, at nakagambala pa sa Ginoo. Hurry up and drive them out. Ha ha ha. Kayo. Hindi ang kanyang mga kalaban. Bata. Napakabata mo. Maganda ang iyong kakayahan. Mas mabuti pang. Gamitin mo ako. Tutulungan kita habang buhay. Kayamanan at karangalan. Nakatago ang ulo, nakalantad ang buntot. Kato ng mga barbaro. Ikaw ay isang barbaro. Barbaryo. Barbaryo ka nga. Anong nangyayari? Tama ka. Ako ay isang barbaro. Isa sa mga dakilang tagapag-alaga. Pulang dugo. Pag nakita nila ako, ikaliligaya nila. Kayo, mga tagapag-alaga ng mga barbaro, wala kayong gaanong halaga. Nagtatago ng lihim. Hindi matapang na ipakita ang tunay na mukha. Bata. Kahit gaano ka pa kagaling. Ano ang silbi nito? Kailangan lang naming pigilin ka. Ngayon. Huwag mong ipadala ang kodigo na iyon. Sa dakyan bukas, ang aming mga missile ay sakop ang buong dakyan. Ha? Bukas, sakop tayo ng mga missile. Mawawala na ba tayo? Ikaw ang iskolar ng espada. Ano pa ang magagawa mo? Hindi mo kayang ipagtanggol ang isang bansa. Wang Hilyang. Kayo, ang pamilya Wang, ay nakipagsabuatan sa mga barbaro. Ito ay pagtataksil sa bansa. HMPH. Ang tao ay namamatay dahil sa kayamanan. Ang ibon ay namamatay dahil sa pagkain. Ang mga barbaro ay nangako sa akin ng milyong ginto, kahit na ako'y nagtaksil sa bayan. Ano ang mangyayari? Jiang Yaoning. Mahilig ang mga barbaro sa mga may kakayahan. Basta't dala mo ang Jiang pamilya, sumama sa mga barbaro, at ialay ang AI. Ang katayuan ng inyong Jiang pamilya, hindi tayo magiging nasa ilalim. Pagdating ng panahon, ikakasal ka sa akin. Tayo dalawa ay magiging pinakamakapangyarihan, pinakamayaman na mag-asawa. Ha? Ang mga traidor sa bayan ay ganang magsalita dito. Nagsasalita ng mayabang. Kahit na mamatay ang lahat ng lalaki sa mundo, hindi rin ako sasama sa'yo. Ikaw. Babae. Darating ang araw na pagsisisihan mo. Ang mga sinabi mo. Bakit ka nakatulala? Huliin niyo sila para sa akin. Ang pinuno ng dakian ay matuwid at tapat. Kayo ay mga taksir sa bansa. Maghintay kayo sa pagsasagot sa pinuno. HMPH. Ano ang halaga ng pinuno ng Shanghai? Basta't nasa panig ako ng pamilya Wang. Nasa panig ng mga barbaro. Pagkatapos ng araw na ito, bagsak ang lungsod ng Shanghai. Sa oras na iyon, ako ang magiging pinuno ng lungsod. Kumilos na. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na kumilos laban sa kanila. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na kumilos laban sa kanila. Ate Jo. Ate, bakit ka nandito? Zhong Qingyan. Ano ka ba? Nag-aakalang makikialam sa mga bagay ng Wang pamilya. Ako ay ipinadala ng pinuno ng Shanghai City para magbigay ng babala sa iyo, Wang pamilya. Gusto kong makita. Sino pa ang mangangahas na lumaban sa kanila? HMPH. Isa lang naman. Pangit na artista na umaasa sa itsura para kumita, na may lakas ng loob na magsalita ng mapagmataas, na nagsasabing kaya niyang kumatawan sa tanggapan ng lungsod. Akala mo ba mapapaniwala ako? Naniniwala ka ba? Nasa isang utos ko, mawawalan ka ng trabaho sa Dakian Film Company. At mula ngayon, magmamakaawa ka na lang. Mukhang hindi kayo sawang pamilya. Hindi kayo iiyak hanggat hindi nakikita ang kabaong. Iniisip nyo na hindi ko kayang kumatawan sa City Lord's Mansion. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang pinuno ng bayan. Ate, hindi pa alam ni Yaoning ang pagkatao ng nanay. Ano iyon? Iyon ba ay ang iyong nanay? Ha, ha ha ha. Parang isang Wang. Zhong Qingyan, kung ako ikaw,
Mag-iisip mabuti ako kung paano mapapaganda natin ang pamilya Wang para mapaligaya natin sila. Baka sa ganitong paraan, may pagkakataon ka pang mag-artista. Nako, kapatid, ganito ang ugali. Kapag naiinis siya, kayang gawin ang kahit ano. Ah, kapatid, kayo. Naghahanap ng kamatayan. Naghahanap ng kamatayan. Tita, anong nangyayari sa'yo? Nakalimutan mo na ba yung bagong dating tayo dito? Napaalala sa atin ni Mama, na huwag ipakita ang ating tunay na pagkakakilanlan. Hindi ko na kayang tiisin ito. Hindi ko na lang siya pinukol ng isang malakas na palo. Sapat na ang pagpapatawad ko. Ano, Yao Ning? Sa totoo lang, epekto. Zhou Qingyan, hindi ko talaga inasahan na ikaw ay magkakaroon ng lakas ng loob na ipakita ang 5 sentimong epekto para takutin ang tao. HMPH, nag-arte ng ilang araw sa isang pantasyang drama. Akala mo talaga ay isa kang cultivator. Talaga namang masigasig ka. Ano kayang props ang susunod? Isang kamay bang babasagin ang isang florera? O isang paa bang babasagin ang isang mesa? Ha ha ha. Hindi ko akalain na ang aktres na si Zhou Qingyan ay gumagamit ng mga espesyal na epekto at props para lokohin ang tao. Talagang nakakabigo. Nakakabigo na naisip pa niya ito. Mukhang seryoso siya. Pero sa likod ng eksena, hindi sigurado. Paano niya ginagamit ang mga ganitong paraan para paglingkuran ang kanyang sponsor? Ate, tama na. Sabi ni Mama, hindi tayo dapat magpakita ng pagkakakilanlan bilang mga cultivator. Kung hindi, wala tayong kapayapaan. Magtiis ng isang sandali para sa kapayapaan. Humakbang pabalik at makikita ang malawak na kalangitan. Huwag pagtalulan ang tagumpay at kabiguan ng mga bayani. Huwag makipagtalo sa mga walang isip, tungkol sa haba at ikli. Zhou Chen, ate niya. Okay lang ba siya? Dapat. Walang malaking bagay. Nakikita ko na ang Zhang family ay nalubog na sa ganitong kalagayan, at nagpadala pa ng isang walang kwentang tao, isang baliw para magpakitang gilas. Kaya gusto kong makita si Zhang Yaoning. Anong mga trick meron ka pa? Papalibutan ko kayong lahat, huliin. Pamilya Wang, tingnan kayo. Gusto kong makita. Sino ang may lakas ng loob na gumalaw sa akin? Pinuno ng syudad ng Shanghai, anak ni Shen Mingyi. Nanay. HMPH, paano magiging pinuno ng syudad ng Shanghai? Medyo matanda na si Shu, Zhang Yaoning. Akala mo ba ang pamilya Zhang ay tanga? Nagpadala sila ng mga baliw para mag-arte. Yao Ning, huwag kang mag-alala, darating na ang tita. Siyempre, hindi mo alam, dahil sa katayuan mo. Hindi ka karapat dapat malaman ang tungkol sa akin. Siyempre nga, dumating ako dito ngayon. Hindi ko na kayo bibigyan ng palaisipan. Hindi ko alam kung maaari ko, ngunit itong token na ito. Hindi na ito bago sa inyo, di ba? Ito ang token ng alkalde. Ikaw talaga ang alkalde ng Shanghai City. Tiya. Ang tiya ay... Oo, tama. Hindi ko sinabi sa iyo ang katotohanan noon. Pasensya na. Wang Tianba. Kayo ng pamilya Wang ay nagtataksil sa bansa. Ngayon, bilang pinuno ng Shanghai City, aresto kayo. Tao. Puliin ang grupong ito ng mga especially iya. Kunin sila. Sandali. Aresto. Ano ka ba? Para magpakita ng ganyan sa harap ko. May mga barbaro na dumating. Pangulo ng dakilang Chen. Pangulo ng Shanghai, ng ahas na lumabag. Nabahala ang mahal na bisita ng Pangulo, HMPH. Anong parusa ang nararapat? Pangulo ng dakilang Chen. Ikaw ay nagtataksil at nakipagsagwatan sa kaaway. Ang iyong mga ninuno. Lahat para sa dakilang dakilan. Ipaglalaban ang ulo, at ang dugo ng mga bayani. Kung gagawin mo ito, hindi ka ba natatakot na sa panaginip mo? Tatanungin ka ng iyong mga ninuno. Ha ha ha. Maliwanag na, kayong mga matanda na. Hindi marunong magbago, barbarians. Kayo ang ilaw ng kalayaan at progreso. Yan ang tunay namin, mga tao ng dakiyan, pinakamagandang lugar. Para sa inyo, matagal na kayong dapat na alisin. Hanggang sa dumating ang makabagbag damdaming armas ng mga barbaro. HMP, wala kayong mapagsusumamong iyak. Mas maganda pa kaysa sa iyo na ganito, kumakain sa loob, sumusuporta sa kalaban. Isang hayop na nagbebenta ng sariling amo para sa sariling kapakanan. Ikaw. Magaling. Ako, bilang Panginoon ng dakiyan, ay nagdedeklara, Shen Mingyi. Ikaw ay naalis sa posisyon. Ha ha ha. Para sa inyong dalawa. Ikat kayo sila.
Ipadala sa aking kama. Haha. Tumigil ka. Putang ina. Gusto kong makita. Sino ang manggahas magmalaki? Hindi ko sinasabi na si Jiang Yaoning. Ilang tao ba talaga ang tinawag mo para tumulong sa'yo? Sayang, walang silbi. Nandito ang Panginoon ng Dacheng. Mas mataas ang rango, mas malakas ang kapangyarihan. Sa buong Chenhai City, sino ang makakalaban sa kanya? Ang inyong angkan, ang Wang, ay nakipag-alyansa sa mga barbaro. Pero hindi nila inasahan na ang mga mandirigmang bansa ng Dacheng ay maagang pumunta sa Chenhai. Anong sinasabi mo? Direktor ng Institute of Dacheng, ng Bureau of Science and Technology ng Dacheng. Direktor. Siya ba yun? Ikaw. Talagang ikaw ay isang dakilang mandirigma ng Dacheng. Hindi ko inakala na ang Dacheng ay magkakaroon ng ganito, kayong mga salot. Nakikipagsabuatan at nagtaksil sa bansa, at nagtutulungan pa laban sa mga kababayan. Sige, kasi, dahil sa inyo, mga barbaro, kaya palagi kayong may pagkakataon na mahuli silang lahat. Ang ibang hindi kasali ay dapat itaboy. Iskolar ng bansa, alam ko nang mali ako. Hindi ko dapat nakipagsabuatan sa kaaway. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Ito ba si Yaoning? Sino ito? Ako ang tatay niya. Palagi akong nagsasaliksik sa dakilan, kaya sa WeChat group, bihira siyang makita. Ang tatay mo ay isang pambansang bayani. Ang nanay mo ay isang pinuno. Ang ate mo ay isang malaking bituin. Ilan pa bang mga lihim ang itinatago mo sa akin? Ikaw ba? Ano ang katayuan mo? Malalaman mo rin sa hinaharap. Ha ha ha. Bakit ka tumatawa? Nandito na lahat, di ba? Nandito rin ang bayaning tao. Lahat ng dapat nandito na. Para hindi ko na kailangan pang isa-isahin. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa? Ginoo. Ulit-ulit nilang ginawa ito, na sinisira ang aming plano. Narinig ko na mayroon kayong isang lihim na gamot ng mga barbaro, na kapag kinain, mapapalakas ang lakas ng tao. Pakiusap, ibigay ninyo sa akin ang lihim na gamot. Hayaan mong ako mismo, ang maghayganti. Sige na, bata, may kaunting kaalaman. Mahiwagang gamot ng mga barbaro, agad siyang pigilan. Ang punong ito ay hindi mo kayang sukatin. Nasa inyo na. Ginoong Jiang, pagkatapos kong ayusin sila, aayusin ko rin kayo ng mabuti. Zhou Chen, dalhin mo si Tito. At ang mga tita, sila ay mula sa Dry Nation. Ang pinakamahalagang tao ay hindi pwedeng iiwan dito. Huwag mag-alala, maikling laban lang ito, mabilis na umalis na. Ginoong Jiang, mukhang itong mga hanggal, hindi ka pinapahalagahan, kung ganoon. Huwag na tayong umalis. Tapos na. Ay naku. Nanay. Sabi mo, wala nang, mga hindi ka nais-nais na tao, maaari na ba akong kumilos? Anong mga pangit na prutas, nangangarap pa kayong makuha ang manugang ko? Ngayon ay isang pambihirang pagkakataon. Dalhin niyo ang grupong ito, paalisin pabalik sa kanilang bayan. Ikaw. Kayo. Ha ha ha. Akala ko kayo lang ang may dalang gamit. Lahat kayo may dalang props. At may ilaw pa. Ha ha. Zhou Chen, hayaan kong mahuli ko sila. Agad na ilabas si uncle at si auntie. Huwag kang mag-alala, maliit na eksena. Sabi ko na, hayaan mo akong mauna. Bilang isang bituin sa buong araw, nagpapanggap lang. Kailangan kong panatilihin ito. Nabubulok na ang tiyan ko.
Ikaw, batang ito, bilang isang bituin. Bilang isang bituin, ikaw ang pumili nito. Hindi pwede. Ako'y hindi pa kumikilos sa loob ng ilang dekada. Ako na, matandang tao. Kailan naging? Ikaw ang nagpasya. Noong panahon na iyon, isang sigaw ng tigre sa silangan. Kaya kahit ang mga Diyos, ay kailangang magbigay sa akin ng kaunting respeto. Narito na ako, nanay. Hayaan mo akong gawin ito. Narito na ako. Narito na ako. Tatlong tao, anong gagawin? Sumunod sa lokal na kaugalian. Bakit hindi subukan ng bato, gunting, papel? Sa tingin ko ay okay lang. Bato, gunting, papel lang. Sige. Bato, gunting, papel. Bato, papel, gunting. Bato, papel, gunting. Akala mo ba hindi ako umiiral? Magpakamatay ka. Mag-ingat, Nanalo ako. Anak. Sino ba ang pinili mong galitin? Ay, walang kwentang tao. Talagang walang kwentang tao. Sayang ang aking lihim na gamot. Sugod lahat, walang maiiwan. Napakaliit ng tao, daan ng mga Diyos. Ang mga ulap ay naglalakbay. Ako, ang aking daan ay umuunlad. Kaya pala, ang sinasabi nila tungkol sa pag-akyat sa Diyos, totoo nga. Ito, paano ito posible? Mali ito. Ito ay isang ilusyon. Lahat ito ay ilusyon. Aba, hindi maganda. Ha? 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 Wow, ang nanay talaga. Hindi man lang nagbigay ng paalala. Matanda na, ipakita mo na ang lahat ng iyong mga trick. Paano ako matatalo? Sa inyo, mga langgang. Isang hakbang, at magtatagumpay ako. Kahit na mamatay ako, dapat ko kayong dalhin sa ilalim. Walang pag-asa. Anong nangyayari dito? Yung batong jade na to, ay 1,000 taon ng malamig na jade. Siguro ito ang pinagmulan mula pa noong sinaunang panahon, na kayang paalay ng mahika. Kaya pala natatakot kayo dito. Bobo, hindi ka ba mahilig sa atensyon? Wala ba kayong props na nagliliwanag? Sige na, maglabas ka pa ng isa. Ha ha ha. Ha ha ha. Akala ko may kakayanan kayo, pero ganito lang pala. Ganito lang talaga. Pero, kung gusto mong yumuko, at magpakumbaba sa akin, pwede kong pag-isipan, na mapanatili ang buhay ng iyong pamilya. Kumusta? Wang Yangmeng. Ang mga masama ay sisingilin din. Ikaw, ang Wang pamilya, nagbenta ng bansa para sa karangalan. Akala mo ba may magandang kahihinatnan? HMP. Ano ang kahihinatnan ng Wang pamilya? Hindi pa kayo karapat-dapat. Paghuhusga sa mga taong malapit ng mamatay. Kung ayaw ninyong lumuhad. Pipilitin ni Mingyang na lumuhad kayo. Kayo ba'y may lakas ng loob? Kung masaktan man ang aking anak, walang sino man sa buong tanggapan ng alkalde ng Shanghai ang makakaligtas sa inyo. Itong masamang batang ito, bakit hindi ka pa kumikilos? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang kanyang kakayahan. Hindi naman talaga, nasa ilalim ng matinding epekto ng malamig na jade. Hindi ba't natutunan niya lang ito mula sa batang si Qingyan? Isang araw, mahilig na siyang magpanggap. Hindi lang ito 1,000 taon ng malamig na jade. Baka malapit na sa 10,000 taon. Kailangan ko ng oras para magtipon ng tunay na enerhiya. Isang tama, siguradong patay. Talagang hindi ko sinasadya. Talagang nakakainis. Ngayon, aalisin ko ang mga dila ninyo. Kung hindi kayo titigil, kailangan mong sumunod at magpatira pa. Hindi pwedeng magpatira pa si Zhou Chen. Nasa akin si Wang Mingyang AI. Kung may problema, ako ang kausapin. Pakawalan sila, huwag kang magmadali. Ayokong masaktan ka.
PFFP, ano ka ba? Hala, gusto mo pang mangarap ng gising? Anong pinapakita mong kayabangan? Ayaw mo ng inuman? Gusto mo bang maparusahan? Huwag kang matakot. Ha? Paano ito posible? Bata, ngayon ka lang kumilos. Ako ang nagdadala ng lahat ng pagod. Hindi ito posible. May jade ako. Tanga talaga akala niya. Isang basag na bato lang kaya na akong harapin. Hindi tama ah. Malinaw na buo at walang sira ang jade na ito. Ikaw. Sino ka ba talaga? Puno ng 7 guro ng Xuanji. Tuktok ng pagsasakatawan. Mahalagang manggagamot ng hangganan. Zhou Chen. Ha ha ha. Tuktok ng pagsasakatawan. Puno ng Xuanji. Akala mo ba ay 3 taong gulang ako? Walang katuturan. Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Sama-sama tayong lumaban. Ha? Paano mangyayari yun? Zhou Chen. Zhou Chen, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala, kasi lang. Medyo pagod lang, uminom ka na ng dugo mo. Sabi mo pa walang masama. Huwag kang umiiyak. Hindi ka kawili-wili kapag umiiyak ka, tanga. Malapit ka lang mamatay, sino ang titingin sa akin? Bastos na bata, may konting galing ako noong araw. Bakit hindi mo natutunan ang mga magagandang bagay? Natuto ka pa sa tatay mong matandang demonyo. Pasensya na. Tinatago ko ang aking pagkatao. Hindi ko sinasadyang itago ito. Patawarin mo ako, okay ba? Patawad, pinatawad na kita. Pakiusap, huwag kang pumikit. Zhou Chen. Zhou Chen. Ha ha ha. Zhou Chen. Sige na, magising ka na. Kung magpapaarte ka pa, ngayon ang araw ng parangal sa pinakamahusay na aktor. Kunin mo na para sa akin. Ikaw, bata, ininherit ko na ang deal ng isang eksperto sa pag-ibig. Anong eksperto sa pag-ibig? Hindi mo ba sinabi na ako ang iyong unang pag-ibig? Sige na, Yao Mi. Huwag ka nang malungkot. Siya yun, binuyong ka lang niya. Natakot siyang malaman mo, magalit ka. Hehe, huwag nang umiiyak, wala namang masama sa akin, di ba? Oo, sakit, 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 oh. Ayos ka. Sobrang lakas ng loob mong lokohin ako, papatayin kita. Haha.